What's up guys, dito tayo ulit ngayon sa garahe. Ngayon ang naka-admit ay si Brin dahil kailangan ko magpalit ng axle. Ito siya. Bale, yung matagal nang natunog kay Brin since nung nakuha ko siya. Ayun, bala ko na siya ngayong palitan. Hindi ko alam kung magiging rough DIY ako dito ngayon kasi last time na nagpalit ako ng CV joint, gumamit ako ng grinder. Hindi ko kasi siya matanggal through pokpok lang. Kaya sinira ko yung housing dun sa may bearing. Ito nga pala yung isa kong stock na CV joint na nabili ko. Kasabay ito nung bumili ako kay Remy. Pero hindi ko na siya kinabit dun sa kabilang side. Bale, tatry ko lang muna. Dahil lang problema dito, iba kasi yung axle niya pang E56 na transmission. Which pang turbo talaga siya. Kaya kung makikita nyo yung diameter nitong sa may shaft, diba sobrang kapal niya kasi meant talaga siya para sa turbo. Pero sa case kasi natin, kung pang-corona tong spindle, so assume natin na pang-corona tong dulo nito. Itong mga ngipin sa may CV joint. Kaso, ang hindi na lang natin alam ay kung tutugma yung shaft dito sa inner na teeth, sa inner, kumbaga pagkakabitan nung shaft. Kaya yun yung thrill dito ngayon sa pagkakabit natin. Ayun. Grabe, sobrang itim na rin naman. Ayun ang wala pa ako ngayon, yung grease. Makabili na lang mamaya ng high temp grease, pati ano pa ba? Kung ano pa mang kulang. So, sabi nila, may pagka-common daw na sirain talaga ang CV joint, inner and outer kapag naka-turbo, lalo na pag palaging nilolaunch. Yun lang, wala akong patanggal yung circlip. Yun guys, kailangan mo natin bumili ng circlip plier kasi magagamit ko din naman siya someday. Ngayon, magpa-motovlog muna tayo para sa circlip plier. Bale, ito nga pala yung kalabaw ko. Kaso, paano makakapag-motovlog dito? Wala akong mount. Papakamote tayo sa daan. Ito yung kailangan natin. Wow, 199. Ito, maliit. Hindi naman natin kailangan ng sobrang laki kasi hindi naman ganun kalaki rin tatanggalin. Tapos meron siyang isa pa eh. Ito, tingin ko magiging kailangan ko rin to in the future. Ito yung parang plies ang function niya. Pang internal. So ito yung external. Sige, ito yung kailangan natin. Makikita nyo kung bakit circlip dapat. You know, kaya may specific talaga na tool para doon. Ngayon, pupunta tayong parian para humanap ng sample. Pero dadalhin ko na tong buong assembly kasi unknown yung specific na part para dito. Sabi kasi E56 nga tong pinaka shaft niya. Basta naman fit dito sa may shaft. Yun lang ang pinaka problema ko. Plus yung outer na rin tatanggalin ko. Yun lang ang kalat pag gantong pang ilalim ang ginagawa. Lalo na pag may grasa. Diba? Napakakalat. Ayun, tanggal na. Yun guys, natanggal ko na yung CV joint. Bale, ito na yung condition ng kamay ko. Ayan. Kung i-compare natin dalawa, difference ng specs nila. Pero yung teeth na bilang ko na, pareha silang 26
Whereas dito rin 26 to. So kung itetest ko din kasi yan sa may spindle, dapat maglalak yan. Ayun. Kita nyo, di ba? So same spec siya dito sa may labas. Ang i-check na lang natin ay kung same din ba siya dito. So ayan, tatry natin. Yun lang. Yun lang, kita nyo guys. Hindi kasya. Sobrang liit. Maliit nga pala yung diameter kasi ng stock sa FE compare dito sa E56. Ayun ang difference nila. Hindi talaga kasya. So ito, hindi ako aware na ganun nga pala. Magkaiba nga pala dito sa diameter nito. Akala ko dito lang mag-iiba. Pati rin pala dito sa may tip. Ito yung sa inner CV joint. Ito talaga yung sira. Ito tinanggal ko lang kasi akala ko naman. Para lang di makita ko yung specs. Tsaka gusto ko na din sanang palitan ng brand new. Kaso yun lang. Magkaiba. Pero hanapan ko din siya sa parian mamaya. Ayan ang thrill. O diba? Kaya maganda na rin na DIY kasi ang hirap nan kapag nasa kayo, nasa paggawaan tapos wala kayong makikita nitong parts. So ayun ang cons ng pagpa-project. Dapat marunong din mag DIY para sa akin. Hanggat wala akong makikita ang ganito sa auto supply or sa online, nakatenga siyang ganan. Ewan ko kung marirebuild to. Hindi pa ako nakakarinig ng nag-rebuild ng CV joint. Bale wala akong nakita yung CV joint sa paraan para dito. Then regarding naman dun sa inner CV joint, nalimutan ko yung exact na tawag. Sabi ni Kuya John, hindi naman daw to pinapalitan. Kaya buti hindi ko natapon itong mga bulitas. Ito. I-assemble ko lang ulit siya. Tapos bale ito na lang yung pinaka-concern ko. Siguro pupunta ako ng Banawe para dito kasi wala nito sa parian. Nag-check na ako kanina. Ayun. Iba siya. Pang E56 trani kasi. Bihira lang ang E56. Ito spare na lang to ni Remy. Tapos ayun, mag-wait na lang tayo. Pupunta pa ako ng Banawe. Admit muna sa garahe. Sa parking tong si Brin. Ayan. Bilangin natin kung ilang araw siyang ma-admit. Yun guys, 3 weeks na nakakalipas. Nanggaling na tayo sa kay Shaggy sa Malate. Tapos tumingin na rin tayo sa Parian or dito sa Los Baños. Pero bad news, wala pa rin yung CV joint. Wala tayong makita na E56. Kahit dala natin yung sample, wala silang ma-provide. Kaya ang gagawin kong remedyo na lang ngayon, i-rebuild ko na lang yung dating CV joint, outer CV joint dito ni Brin. Tapos i-repa ko na lang siya ng grease. So baka sakaling umokay yung mga bearing niya, hindi na magkalugan. So yun na lang yung magiging pag-asa natin para mapatakbo na natin siya. Kasi 3 weeks na nakalipas, 3 weeks na lang naghahanap sa internet. Even sa mga international na forum, sa Reddit, mga naka MR2, naka Celica. So ayun din yung pinaka-concern nila na mahirap nga makahanap nung axle ng E56 kasi Japan lang yon. Kung hindi nagkakamali, Japan lang yon. Tapos sobrang unti lang, galing lang sa MR2 ata or sa Celica. So ito ngayon yung estado ni Brin. Ito yung inner CV joint niya na pinagbabaklas ko. Tapos lilinisin ko na lang din. So ayan si Brin ngayon. 3 weeks na ata or magwa 1 month na siyang nakatenga. Kahit yung mga tools ko, yan, nakatenga rin. Kasi hindi ko nga siya naliligpit. Kasi akala ko magiging madali lang paghahanap. So, ito yung CV joint ng 3SFE transmission sa Corona. Tapos, ito naman yung CV joint niya na outer. Babaklasin ko siya lahat. Kasi madali lang naman. Iti-twist lang to. Tapos, once na lumabas na yung pinaka ball bearing niya,
ayun, unti-unti na siya magkakalasan. Tapos doon ko na malilinis. Meron na rin tayong binili na brake cleaner, tsaka yung high temp na mobile grease. Yun na lang yung ikakabit ko dito. Then, ayun, let's hope na mawala na yung kalug niya kapag nagpo-full turn, or at least mag-improve para umandar na to. Kasi may piniprepare nga pala tayo na event. So, secret na lang muna kung ano yun. Ito yung binili kong high temp grease, mobile grease. Maganda to kasi color blue siya. Tapos, kumbaga hindi kasi siya ganun kakalat, unlike dun sa color black na yung nasa green na tube. So ito best to pang mga high speed, 'di ba? Kasi nga high temp siya. So nandito umokay si Brin. Umokay yung CV joint niya. Tapos bumili na rin ako nito kasi ito yung palilinis ko sa mga bulitas. Natanggal ko na yung mga bulitas dun sa outer pati inner CV joint. Bale, i-rebuild ko na lang siya using to. Tapos lilinisin ko na lang din. So, yun na lang yung magiging remedy natin kay Brin. Kasi wala talaga tayong makitang part. Wala tayong makitang CV joint na pang E56. So, yun yung cons ng kapag mga Japan parts, di ba? Pinabala ko nga magpalit na lang ng S54. Kunin ko yung kay Remy kasi naka-LSD din naman siya. If ever na hindi talaga mag-work to, hindi makisama yung E56. Siguro okay na naman yung S54 kasi hindi naman natin siya ilalaro na pang drag. So, di ba, hindi ganun ka-stress yung kapag hindi drag yung laro. So, circuit tayo. Tingin ko uubra naman si S54 doon. Kaya kung hindi talaga may kasama itong E56, babay na. Sa market ngayon, mapresyo pa naman yung E56. Hindi ko alam, pero ang hirap ng parts kasi. Ito na guys, yung nalinis natin. Bale, brake cleaner lang ginamit ko. So, nakita nyo yung improvement na yung sobrang black niya na grease. Tanggal na. Tapos, yung bulitas din, naayos na rin. Etong sa may inner na linis ko na siya noon pa lang. Target ko matapos ngayong araw tong si Brin. Para makalaya na siya kasi tagal niya na naka-confine dito. So, ikakabit ko lang yung mga bulitas tapos ibalik ko na siya sa dati niyang pwesto. Ngayon naman, magre-repack tayo ng grease tapos saka ko ilalagay sa may shaft na yung itong assembly. Tapos, lilinisin ko na rin pala itong sa inner kasi may mga grasa pa siya. Madali lang naman talaga siyang gawin. Kayang-kaya nyo rin. Kaso, sa case ko ngayon kay Brin sa E56 transmission, ayun yung nagpahirap sa kanya yung parts kasi ayun, hindi siya pang ordinaryo. Dapat matagal lang tapos to eh. Yun guys, nalinis ko na yung sa may loob. Ito, malapit na tayo sa matapos ulit. So, ito na siya. O, diba, ang linis. Tadaan! So, ganun magpasukan ng grease. Ganito daw yung hack dyan. Daw pumasok. Let's see kung effective. Yun! Ang galing, effective nga. Effective nga, no? Galing ah. Ito, madali lang. Pinaka-challenge na lang siguro yung paglalagay ng bulitas. Or ewan ko, tingin ko naman hindi na. Yan. Sabay papasok siya dito. Ay! Sigot, yay! Bale guys, tapos nang ikabit yung axle ni Brin sa wakas. After ilang weeks, 3 weeks, magwa 1 month. Tapos na siya ngayon.
Bale, ito na yung nangyari. Nirebuild ko lang yung pinaka CV joint niya sa outer and even sa inner. Kasi no choice tayo, walang parts. So, rebuild lang yung nangyari. Ngayon, ikakabit ko na lang siya sa spindle. Then, kakabit mga bolt sa ball joint, caliper, dito sa brakes. And then, yun lang. Sana hindi na siya maglago-tukan mamaya. It's official, guys. Wala na siya sa jack stand. Nakababa na. Hey! So, magta-torque spec na lang ako. Tapos, road test na. I'm so happy. Happy. Try natin. Unang turn. Sana mag-work. Work very well. Uy! Walang lagotok, guys! Kung naririnig nyo, guys, meron pa din. Guys, meron pa din. So yun guys, binalik ko agad sa garage si Brin. Kasi unang ikot ko pa lang dito sa may subdivision, meron siyang grinding sound. Pero yung grinding sound na yun kasi hindi na siya yung katulad ng lagoto kapag nagpo-full turn. So siguro yung caliper lang yon na kasi matagal siyang na-stuck actually. So, expecting na nag-seize siguro yung piston or yung brake pad. Madumi na siguro, contaminated na ng kalawang. So, let's hope na nandito lang siya somewhere sa brakes, sa caliper. Kasi eventually, mawawala rin yung once na drive lang. Bukas ko na lang ulit i-jack para i-test siya ng naka free wheel. Siguro, i-wheel spin ko lang habang naka-jack para mas safe, para hindi naabutan sa daan. So, yun. Let's call it a day. At least, meron tayong progress ngayon kay Brin. It's day 2 since ginawa ko ulit si Brin. Ginakap ko ulit. Pero, hindi ko na siya ginack stand. Kasi baka maano na naman sa sumpa ng jack stand. Ito siya ngayon. Yan. Check ko lang ngayon kung sang banda yung dumadali. Tingin ko guys, dumadali yung pinaka brake dust cover niya. Ito. So, ito. Naisip ko na itulak lang siya. Ito, yung brake dust cover. So, yun lang muna yung ano natin. Kasi hindi siya yung lagutok na tunog na manggagaling sa CV joint. Tunog siya na nagkikiskisang bakal. So, grinding sound, hindi yung lagutok. Kuha lang ng rubber mallet tsaka pang tukod. Tingin ko effective yung ginawa kong pagpukpok dun sa dust cover, sa brake dust cover, kasi nawala na yung tunog niya na grinding sound. Kung makikita nyo dito, diba? Kahit i-twist ko siya. So, ayan. Rinig nyo, wala kayong maririnig na ano man. Road test ulit tayo. Let's go, road test. Ayan guys, try nating ihataw si Brin dito sa subdivision. Road test nga eh, di ba? Hindi naman tayo nagda-drive ng makupad dito. So far mukhang okay naman si Brin. Wala pa ako naririnig doon sa dating sa problema. Kasi dati dito sa driver side, sobrang lakas na nung lagutok niya. So ngayon nawala na, pero may isa pa ako naririnig, yung sa may passenger side. I-rebuild ko na lang din kasi wala tayong makukuwang parts, 'di ba? So kaya nagtagal si Brin ng halos 1 month na naka-jack stand, naka-confine dahil sobrang hirap tong parts. Inikot na natin yung Banawe, kahit dito sa mga bilihan ng auto supply. Wala talagang E56 axle. So ngayon ibirit natin si Brin. I-test ko lang siya kasi na-miss ko yung boost. Oh, ang sarap, isang straight.
So let's try. Grabe, nakakamiss yun. Ang gamit ko nga pala ngayon na goma ay Bridgestone RE004 to 220 treadwear ata siya, kung di ako nagkakamali. Pero may pagka semi-slick na siya. Yeah, Brain's back!